Samahan niyo po ako sa lubungin natin, Attorney Lenny Herona Robredo. Magandang gabi, Cavite! Makalipas ang halos 3 taon, muling nabalot ng pag-asa ang mga kakamping nang muli nilang makaharap si former Vice President Lenny Robredo. Masaya, kulay rosas, puno ng pag-asa. Ito ang nangyari sa Dasmariñas City Arena noong February 11 nang opisyal na simula ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino ang kanilang kampanya para makabalik sa Senado. Opisyal na inendorso ni Robredo ang kandidatura nila former Senator Kiko at Bam. Filipino, Bigyan natin si Senator Risa ng mga kaalyado at katuwang. Mga kapwa niya matitino at mahuhusay. Natitindig kasama niya sa lahat na laban. Magagawa natin ito ngayong 2025. Iupo natin sa Senado ang dalawa sa ating pinakamasigasig na mga kasama. Matapos matalo sa pagka-vice presidente noong 2022, muling nagbabalik Senado si Pangilinan. Ganon din si Aquino na natalo noong 2019. Pang-14 siya sa 61 kandidato. Sa halip na tumakbo muli noong 2022, pinili ni Aquino na maging campaign manager ni Robredo. Hindi naging madali ang laban ni Aquino noong 2019. Lumabnaw na ang impluwensya ng Liberal Party, ang partido niya noon, sa harap ng nagtataasang approval ratings ng Pangulo noon na si Rodrigo Duterte. The President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Nang manalo sa pagkapresidente si Duterte noong 2016, mayorya ang LP sa Kamara na nasa higit 100. Ngunit, umeska po sa lumulubog na barko ang halos kalahati ng bilang ng kongresista ng LP, papuntang PDP laban na partido ni Duterte. Pangkaraniwan ito sa Pilipinas kung saan ang access sa resources ng gobyerno at pati na rin ang political survival ay nakaangkla sa nagaharing partido. Sa Senado naman, nahalal bilang bagong Senate President si Coco Pimentel, kaalyado at kapanalig sa partido ni Duterte. Makalipas ang ilang buwan, tinanggal si Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore. At nawalan ng committee chairmanship ang iba pang mga senador ng Liberal Party. Inaresto din si Senator Laila De Lima noong February 2017, wala pang 1 taon sa kanyang termino. Karangalan ko po na ako'y magkulong dahil sa mga pinaglalaban ko. Masin, pagdasal niyo lang po ako. Tinarget si De Lima dahil sinimulan niya ang investigasyon sa extrajudicial killings ni Duterte nung ito'y mayor ng Davao. I say this to my oppressors. You can never crucify the truth. Sinampahan siya ng trump-up cases na nauwi sa kanyang pagkakakulong ng 7 taon. Maliban kay De Lima, naging biktima rin si Robredo na vice-presidente noon at mga kapartido niya sa Liberal Party ng malupit at walang humpay na disinformation sa panahon ni Duterte. Disinformation ang isa sa pangunahing dahilan bakit nahirapang maipanalo ng Robredo-Pangilinan tandem ang 2022 elections. Sinundan namin ang kampanya ng Kiko Bam simula nung kick-off nitong Pebrero. Good morning everyone. Good morning. Umaasa ang dalawa na susuportahan pa rin sila ng 15 milyong kakamping na sumuporta kay Robredo noong 2022. Tumatakbo si Pangilinan sa ilalim ng Liberal Party. Si Aquino naman ay tumatakbo sa ilalim ng bagong partidong Katipunan na Nagkakaisang Pilipino o KANP. Binuo ito noong 2021 para palakasin sana ang kandidatura ni Robredo sa pagkapangulo. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa! Sa gitna ng banggaan ng dalawang malalaking pwersang pampolitika, ang mga Marcos at mga Duterte, pinili ni Kiko at Bam na hindi makisawsaw.
Mukhang kalkulado ang kanilang hakbang, isang desisyong hindi ikinatuwa ng ilan sa kanilang mga taga-suporta na umaasang sila'y mag-step up sa gitna ng hidwaan sa politika. Tulungan na, naimbag na malim. Ayon kay political analyst Jane Franco, maaaring makasama pa kina Kiko at Bam ang pananahimik sa gitna ng alitan sa politika ng bansa. Actually, it may not benefit them given that parang ang nangyayari is that they're neither here nor there. And most of the times, kapag ka ganun ka, hindi ka mabasa nung mga voters. So, the tendency is to sort of forget you or veer away from you. Tila umiiwas sa kiss of death ng Dilaw, pilit inhihiwalay ng dalawa ang kanilang kampanya sa LP. Well, I've always said we're an independent slate, no? Palagay ko yung pagbabansagay mula sa media, no? Pero kami naman, klaro na independent ang aming pagtakbo. May dalawang malaking grupo na nag-uumpugan ngayon at kami naman po ni Senator Kiko, klaro na ang pinapanigan namin yung taong bayan. Samantala, ang mensahe naman ng kampanya ni Pangilinan, handa siyang isantabi ang politika at makipagtulungan sa administrasyon para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Paliwanag ni Pangilinan, pinanggagalingan niya rito ang matagumpay na ban ng Pogo sa Pilipinas. Si Senator Risa Ontiveros ang nanguna sa investigasyon ukol sa mga Pogo at sinuportahan ito ni Marcos bagamat hindi sila magkaalyado. So that's how we want to see this cooperation between the executive and the legislative department in the context of bringing down food prices. We will not be able to bring it down if the executive department will not act on the basis of our recommendations, assuming we win and we do the investigation and we are able to expose the gaps which are factors that lead to expensive food prices in the country. Dahil sa mga ganitong pahayag, umugong ang mga haka-hakang may nangyayaring pag-uusap na magiging parte ang dalawa ng alyansa slate ni President Ferdinand Marcos Jr. Well, before we denied it, they denied it. I mean, they denied it first, and we confirmed that there were no talks. So, I guess that's that. We will continue to run our independent campaign, and we're already picking up. You know, our numbers are going up. So, sabi nga nila, you don't change horses in midstream, di ba? Katulad ng nakaraang dalawang eleksyon, hindi magiging madali para sa dalawa ang makabalik sa pwesto. Ayon sa huling survey ng Pulse Asia, bagamat nakapasok na sa Magic 12 si Aquino, wala pa rin siya sa safe zone. Nasa pagitan siya ng 12 at 18. Samantalang, nasa pagitan naman ng 14 at 18 si Pangilinan. Bagamat hindi pa pumapasok sa safe zone ang tandem ng Kiko Bam, naniniwala naman si Franco na may tsansa pa ang dalawa na manalo sa eleksyon. Normally, yung mga between 8 to 12 surprises usually come along pagka during election day itself. So we might actually see some surprises there. So that's probably where Pangilinan and Aquino can pin their hopes. Giit naman ng mga political observer, maaaring walang mangyaring formal na anunsyo ng pagdadala ng administrasyon sa tandem ng Kiko Bam. Maaaring ang suporta ay tahimik na mangyayari sa local or grassroots level. So gusto nila ng mga tao, syempre, na more likely susuportahan yung conviction ni VP Sara Duterte. That can happen kasi naman ang administrasyon lang ang may kakayahan na dumulog hanggang sa grassroots, hanggang sa kaduluduluhan ng Pilipinas. So, ine-expect ko na makakita tayo last minute ng mga posters at sample ballot na may mga strange combinations of candidates. Sa mga kandidatong lumalaban sa pagkasenador, sina Kiko at Bam ang may solid na plataporma na inihain sa mga botante. Si Aquino, na nagtrabaho sa pagpapasa ng free college tuition sa pampublikong kolehiyo at universidad, nais na mas paigtingin ang implementasyon ng batas.
Nais niyang makapaglaan ng sapat na pondo ang pamahalaan para hindi lang matugunan ang libreng tuition. Mapondohan din ng sapat ang subsidy program ng gobyerno para sa mga estudyanteng naka-enroll maging sa mga pribadong kolehiyo. Layunin niya rin na sundan ito ng pagkakaroon ng siguradong trabaho para sa mga estudyante. So gusto ko natin makita na fully funded, fully implemented yung programa natin at wala dapat ahadlang sa mga kabataan na nais makapagtapos sa ating bansa. At yung maganda ring reforma na katambal dito, yung pagkakaroon ng siguradong trabaho. So itong pag-aaral, mga reforma sa edukasyon, pagtatanggal ng mga hadlang sa ating pagtatapos at yung pagkakaroon ng trabaho, ito yung mga nais po nating maisulong. Sa campaign sortie sa Cavite noong February 11, pinasampa niya sa entablado ang mga estudyante ng Cavite na benepisyaryo ng batas sa free tuition. At ito po, hindi po ito drawing lang. Meron po akong pruweba para sa inyo. Pwede ko bang tawagin ang Cavite State University na samahan ako dito? Sila po ang resibo ko. Sila po ang nagpapatunay. Libre na ang kolehiyo! Isa ito sa mga bili ni Pangilinan sa kanilang pink supporters. Huwag makipag-away sa mga hindi nila kaalyado at kumbinsihin silang makiisa at maging kakampi. Mas marami yung hindi sumuporta sa atin. So mas marami tayong kailangang makumbinsi na hindi natin makukumbinsi kung aawayin natin. Diba? Kukumbinsi natin sila sa paraan na nagpapaliwanag tayo, inilalabas natin ang katotohanan, makumbinsi sila dun sa ating programa at sa katotohanan ng ating serbisyo publiko. Ganun ang paraan siguro. Mga kababayan, please welcome ang aking nag-iisang si Kiko Pangilinan! Bukod sa kinakampanya siya ng asawa na si megastar Sharon Cuneta, umaasa rin si Pangilinan na tatatak sa mga botante ang campaign platform niyang Hello Pagkain. Sa Bulacan, sinuyod ni Pangilinan ang Plaridel at Malolos at nagkaroon ng isang mini concert rally sa gabi katulad ng kanilang mga campaign sortie noong 2022 kung saan tampok ang mga artista at performer. Nakausap ko si Pangilinan para tanungin ano ba itong plataporma niyang Hello Pagkain. Mapapababa raw ang presyo ng mga bilihin kung pangangalagaan ang mga food producer, mga magsasaka at mangingisda. Isa na rito ang paglalaan ng sapat na pondo para sa agrikultura. Taiwan is spending about $12 billion a year on agriculture and fisheries. We're spending about $3 billion. Their population is 25 million. Ours is 17, 18 million. So there you can see where are our priorities. Clearly misplaced. Thailand is spending double what we're spending. And their population is only 70 million. Vietnam is spending times 3. Hinahangad niya rin ang magkaroon ng libreng almusal sa mga paaralan sa bansa. Aniya, paanong makakapag-aral ng maayos ang mga bata kung kumakalam ang kanilang sikmura? Malaki ang problema at ang datos ay nagsasabi marami ang nagda-drop out dahil sa gutom, dahil hindi makapag-aral ng maayos. Marami ang hindi natututo dahil hindi conducive to learning kapag ikaw kumakalam ang sikmura. Ayon sa report ng Second Congressional Commission on Education, isa sa 4 na Pilipinong mag-aaral ay stunted ang paglaki. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit may learning crisis ang bansa. Para iugnay ang kanyang libreng almusal sa pangangalaga sa food producers, nilalayo ni Pangilinan na 50% ng mga pagkain na gagamitin para sa programa ay manggagaling mismo sa mga magsasaka. Tapos, kalahati up to 50% nung ihahain na pagkain dapat binibili sa lokal na mga farmers direkta at mga mangingisda, para dagdag din nakita sa ating farmers na meron na silang merkado. Tinatanim pa lang nila yung kanilang mga tanim, alam nilang bibili na. Pag ganyan na ang sistema, mas maengganyo rin ang ating farmers at fisher folk na mag-invest, mamuhunan, magtanim,
kasi alam nila bibilin sa tamang presyo. So yun, ika nga, 2 ibon na hagip ng isang bato. Di ba? Nais ko po sana makadalo, pero sa araw na ito, nag-iikot po kami sa Samar at Leyte para makampanya. Sa Bulacan, hindi dumalo si Aquino, ngunit nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng recorded video. Ayon sa Kiko campaign team, strategy raw ng dalawa na mangampanya ng magkahiwalay para raw mas marami ang kanilang mapuntahan at makakumbinsi ng mga undecided voters. Aminado si Pangilinan na hindi madali ang labang kinakaharap nila, lalo na't hindi pa pabor sa kanila ang mga pre-election survey. Pero sabi niya nga, handa siyang gawin lahat para lang makabalik sa Senado, basta't hindi ito salungat sa kanyang mga prinsipyo. We will move heaven and earth, ika nga, to be able to win this. But in the end, you know, there are certain things that are not in your hands. So you leave that to the people and the God Almighty. So when you say, what am I willing to do? I am willing to do what needs to be done. But there are certain lines you do not cross. Samahan ninyo ako at si Bam Aquino at ipanalo na natin ang sambayanang Pilipino. Tulungan po natin si Senator Bam at si Senator Kiko ngayong Mayo. From today until May, mangampanya po tayo. Mga kaibigan, maraming salamat po. Huwag po natin kakalimutan, Senator Bam, number! Maraming salamat po. Thank you po! Sa laban na ito ng Kiko Bam Tandem, umaasa sila na magiging mapanuri ang mga Pilipino sa kanilang pagboto. Magiging sapat kaya ang platapormang Hello Pagkain at libreng edukasyon ng Kiko Bam Tandem para makabalik sa Senado? Bons Magsambol Rappler, Bulacan.